Kamusta mga anime lovers? Bago magsimula ay shoutout sa ating mga awesome Lodi members Muamu Chup Chup. Tinutulungan nila Lucy si Natsu sa pagka-stuck na parang stepbro. Nang maisip ni Happy na bakit hindi na lang ito gumamit ng apoy. Umatake si Meldy at napinsala nito si Juvia kahit tubig ang kanyang katawan. Hinahanap naman nila Natsu si Ziref nang ipaangat ni Happy ang paa ni Lucy gamit ang manika kaya kinuha ng dalaga ang manika at binaluktot ang pusa. Giit ni Natsu na papatayin nila ang mga kalaban dahil sinaktan nila ang master. Saka naisip ni Lucy na baka merong sasakyan ng mga kalaban kaya pinahanap kay Happy pero wala ng magic power. Si Kana naman ay hinahanap pa rin ang puntod ni Mavis upang ganap na maging S-rank wizard. At si Gray ay nakita si Altair na kamukha ng master niyang si Ol. Naiinip na si Blue Note na siyang pinakamalakas na tauhan ni Hades at pinayanig nito ang paligid. Kaya kapag may natalo pa daw na 7 King of Purgatory ay kikilos na siya. Nababahala naman sila Hal kay Blue Note dahil ibang level daw ang lakas nito, ngunit kinuha ni Dranbolt ang Crystal Ball dahil pag nalaman nito ng Council ay gagamitin ng mga ito ang Ether yun. Saka nagtungo siya sa ating mga bida para tulungan silang tumakas pero ayaw tumakas nila Natsu dahil nais nilang protektahan ang isla. Napansin ni Wendy na nagdilim ang kalangitan saka napabagsak ni Meldy si Juvia. Nagtransform si Erza at sumugod ngunit si Juvia pa rin ang pinupuntirya ni Meldy. Saka nais daw nitong patayin si Gray dahil ito ang pumatay sa ina ni Altair, saka umatake ito kay Erza na nasa lag ng tubig ni Juvia. Dahil lumakas ito bigla nang malaman na nais patayin ni Meldy si Gray kaya pinatalsik ang kalaban. Saka sumugod at gumamit ng water nebula. Pinapalis na rin ito si Erza upang mahanap ang mga kaibigan ng atakihin siya ni Meldy na kinalaban niya ng tubig. Tinukso ni Rusty si Azuma na natalo ng Fairy Tail. Sagot ng lalaki na may kakayahan kasi ang Fairy Tail na gawing lakas ang matinding pagnanais na iligtas ang mga kaibigan. Katulad na lang ng naramdaman ni Juvia, ngunit nahuli siya ni Meldy ng kapangyarihan nito at naglagay ng link kay Gray kaya nang masaktan si Juvia ay nasaktan din si Gray. Ngunit mas nagalit lang si Juvia kay Meldy. Saka sumugod ito at pinatalsik ang kalaban ngunit nasaktan din si Juvia sa ginawang atake pati na rin si Gray. Dahil pala nakipag-link din sa kanila si Meldy upang mapatay lang si Gray kahit magpakamatay na ito. Samantala hindi maintindihan ni Gray ang nangyayari. Ngunit tatapusin na ni Meldy ang buhay para mamatay na silang tatlo kaya inatake ni Juvia ang binti para mapigilan ito. Subalit mapilit si Meldy alang-alang kay Altair. Ngunit niyakap lang siya ni Juvia upang ipadama na mahalaga rin ang kanyang sariling buhay. Dahil nakalink sila ay naramdaman din ni Meldy ang napakabuting puso ni Juvia kaya napaiyak na lang din ito at naglaho ang link saka sila parehong bumagsak. Subalit si Gray ay nakita na ni Altair. Ngunit sinabi nitong kakampi daw siya ni Gray. Nagpalit ng damit si Lucy sa tulong ni Virgo. Si Wendy ay binigyan din nito ng damit habang si Carla ay dumating at sinabing masama din ang kalagayan nila Mira at Gajil. Saka sinabi ng mga Fairy Tail members na pigilan ni Dranbolt ang Council dahil sila ang gagawa ng paraan sa Grimoire Heart. Giit ni Gray na hindi matutuwa ang ina ni Altair sa ginagawa nito. Depensa ng dalaga na kagustuhan daw ito mismo ni Ol. Hinahanap ni Erza ang mga kasama nang makita siya ni Azuma. Samantala uutusan pa lang sana ni Hades si Blue Note pero hindi na pala ito nakapaghintay. Nagbabantay naman sila Levi, Lysana at Lily sa mga sugatan sa camp. Nang dumating si Rusty Rose upang tapusin sila kaya nagtransform si Lily subalit halos wala na silang magic power. Sa kasamaang palad ay nakita pa nila Natsu si Blue Note na nag-uumapaw sa kapangyarihan na biglang pinalubog ang lupa na kinaroroonan nila na nakikita din ng mga kasama sa malayo. Tapos nais din itong malaman kung nasaan ang libingan ni Mavis. Samantala nahanap na rin ni Kana ang libingan ng First Master na si Mavis. Ngunit nang hawakan ay nakita niyang merong seal. Giit nila Natsu na hindi nila alam kung nasaan ang hinahanap nito. Giit ni Blue Note na nandoon kasi ang tinatawag na Fairy Glitter na kasing lakas daw ng Fairy Law habang isa-isa silang ginagamitan nito ng gravity kaya hindi sila makapalag sa lalaki. Kaya pala gustong-gusto ni Kana na maging malakas ay upang maalala siya at kilalanin ng kanyang ama na si Gildarts. Dahil sa tuwing umuuwi si Gildarts sa guild mula sa quest ay hindi pa rin ito naalalang si Kana ay kanyang anak kaya muli na itong umalis. Dahil dito ay sumali na lang din siya sa Fairy Tail at natuto siya ng card magic. Subalit hindi niya pa rin masabi kay Gildarts ang katotohanan. Kaya nagpa siya siyang sabihin ito kay Gildarts kapag naging Class S wizard na siya. Nang makita sa card na nangangailangan ng tulong si Lucy ay napaiyak na lang siya dahil inuna niya pa ang hangarin kaysa mga kaibigan. Ngunit kinuha niya pa rin ito upang magkaroon ng kapangyarihan na iligtas ang mga kaibigan. At dininig naman siya ni Mavis kaya binigyan siya ng Fairy Glitter saka tumakbo upang subukang iligtas sila Lucy. Pagdating ay inatake niya agad si Blue Note saka tumalon para gamitin ang Fairy Glitter
ngunit napigilan siya nito. Ngunit hindi pa rin siya sumuko kaya pinasabog silang lahat ni Blue Note saka ito gumamit ng gravity sa buong paligid. Dahil kukunin niya daw ang fairy glitter mula kay Kana kaya pinalutang ang dalaga at pinahirapan. Dahil dito ay nagbuga ng apoy si Natsu sa lupa para makatakas subalit pinatalsik sila nito sa malayo. Ngunit nakatakas si Kana at balak gamitin ang fairy glitter na nagliwanag sa kalangitan at ipinang-atake kay Blue Note. Subalit sa tamang pagkakataon ay nakontra lang ito ng lalaki. At nagbantang papatayin muna siya sa kakukunin ng fairy glitter. Mabuti na lang ay dumating si Gildarts upang ipagtanggol siya. Pinalabas na rin nito ang napakalakas niyang aura katulad ni Blue Note. Saka kinuha ang malaking bato at ginawang mga cube ngunit nakipagsabayan sa kanyang kamao ang kalaban na nagpatalsik sa mga kaibigan dahil sa impact. Hindi makapaniwala si Blue Note na may malakas na wizard ang Fairy Tail. Saka umalis na ang mga kasama para makakilo si Gildarts pero naiinis si Natsu dahil nais niyang manood. Giit nila Carla at Wendy na mas mahalaga ngayong mahanap nila ang iba pang kasama. Subalit nakita naman ni Rusty Rose ang mga ito. Nasa isang iglap ay pinagsusuntok sila Panther Lily, Levi, at Lysana. Ngunit bigla siyang pinatalsik nila Fried at Big Slow. Gumamit si Fried ng kapangyarihan at pinuntirya nito si Rusty na naglabas naman ng kanyang shield. Sa muling pag-atake ni Fried ay lumipad naman ito. Saka pinalabas ang halimaw na si Belfast the Windstorm. Ngunit pinasok ni Big Slow ang kaluluwa nito at saka pinasabog. Saka naman nag-transform si Fried at sinuntok ang kalaban na napabagsak. Subalit bumangon ito at nagsummon ng panibagong halimaw kaya naisip ni Lily na kung anong maisip ni Rusty ay nagagawa nitong totoong nilalang. Samantala patuloy ang tagisan ng lakas nila Blue Note at Gildarts. Sa di kalayuan ay naglalaban din sila Erza at Azuma kung saan pinasabog ito ni Erza ng Photon Slicer, ngunit hindi pa rin ito natatalo. Dahil sa magandang laban ay ginanahan pa si Azuma kaya nagpalabas ng mga ugat at sumanib din siya sa puno. At dahil sa kanyang kapangyarihan ay nagsimula ding gumuho ang pinakamalaking puno sa Tenru Island. Dahil dito ay nawalan ng lakas ang mga kasapi ng Fairy Tail kaya nabugbog na sila Fried at Big Slow. Maging si Gildarts ay nanghihina dahil alam ng dating master na si Hades na sa malaking puno nang gagaling ang magic power ng Fairy Tail. Pero hindi daw tinanggal ni Azuma ang magic power ni Erza upang magkaroon sila ng magandang labanan. Alam ni Altair na kagagawa nito ni Azuma. Gumamit ng Heaven's Will armor si Erza ngunit ginamit ni Azuma ang mga ugat na shield. At ginamit rin ng mga ito na pang-atake sa dalaga na hindi na nito napigilan sa kasinuntok ng malaking kamay. Ngunit muli itong nag-transform at tinatamaan na si Azuma dahil sa bilis. Pero nang si Erza ang inatake ng ugat ay gumamit siya ng adamantine armor. Pinaulanan nito ni Azuma ng napakaraming mga atake ngunit tumakas si Erza at inatake siya ng sibat nito. Kalaunan ay inabangan niya ang dalaga na nasuntok at tumalsik sa malayo. Ibinalik naman ni Erza ang kanyang paboritong armor saka ito nakipagsuntukan ngunit nahuli siya nito at pinasabog pa. Kaya hinagis niya ang sibat na muntik nang matuhog si Azuma saka binalibag ito sa isang puno ngunit tinamaan din niya ng ugat si Erza Scarlet. Gumamit ang dalaga ng Purgatory armor at hiniwa ito ngunit palaging nakakatakas. Saka nahuli ang kanyang mga paa at sinunog siya ng Tower Burst. Pagkatapos ay nakitang lupaypay si Erza Scarlet. Kaya ginamit niya na lang ang normal na kasuotan upang mag-focus ng magic power sa kanyang espada at sa kanyang pagsugod ay nahuli naman siya ng mga ugat. Saka muli siya nitong sinunog gamit ang mapaminsalang teknik at tuluyang napabagsak. Samantala habang nakakulong si Jelal ay nagbabanggit ito ng mga salita dahil naramdaman niyang nasa panganib si Erza. Nang mapansin siya ng mga bantay ay pinahirapan pa siya ng mga ito. At nais din ni Nadaro na magmakaawa ito sa kanya ng pagkain. Subalit si Erza pa rin ang iniisip ni Jelal. Samantala nagising na si Erza kaya nagtataka si Azuma kung saan ito kumukuha ng magic power. Kalaunan ay sumugod pa ito at hindi tinigilan ang kalaban ng espada nito saka nahiwa din niya ang malaking kamay. Hindi sigurado si Erza kung sapat pa ang magic power na taglay ngunit sumugod pa rin siya at hindi ito tinigilan pero umaatake rin si Azuma sa kanya ngunit wala siyang balak sumuko sa mga ugat nito. Kaso nahuli na naman siya kaya pinalabas ni Azuma ang pinakamalakas niyang atake upang matapos si Erza. Subalit nang maalala ni Titania ang mga kaibigan ay nagkaroon na naman siya ng panibagong lakas kaya sumugod ito at tuluyang hiniwa ang kanyang katunggali kaya natuwa rin si Jelal. Dahil sa pinsalang natamo ni Azuma ay tuluyan na siyang kinain ng mga halaman dahil epekto din daw ito ng lost magic na kanyang inabuso. At bago ito maglaho ay sinabi nitong pakay nilang makamtan ng primordial magic na siya ring pinangarap ni Jelal. Dahil natalo si Azuma ay nagbalik na ang mga magic power ng mga miyembro. Kaya naman kawawa na ulit si Rusty Rose kina Big Slow at Fried. Kinakawawa naman ni Blue Note si Gildarts ngunit nang magbalik ang kapangyarihan nito bigla siyang pinatalsik ng lalaki. Na ikinatuwa na nito dahil nais niyang gamitin ang black hole kay Gildarts. Si Rusty Rose naman ay ginamit na rin ang kanyang ultimate spell na nambihag sa Fairy Tail members. Dahil dito ay kinontrol ni Big Slow si Elfman na walang awang binugbog si Rusty Rose kaya nakatakas ang mga kasama at tinulungan naman ni Lysana si Fried. Samantala ang black hole ni Blue Note ay pinaglaho lang ni Gildarts gamit ang kapangyarihan
kapangyarihan nito sa kanya na uppercut ang tulonggas na lumipad ng napakataas. Si Freed naman ay hiniwa si Rusty gamit ang teknik nito. Giit ni Altair na bahala na si Gray kung maniniwala ito sa sinabi niyang kagustuhan ni Ul ang kanyang nais gawin. Kaya kung nais daw tumulong ni Gray ay ialay niya ang buhay upang masil si Hades gamit ang ice shell. At naniwala naman si Gray na gawin ito. Pagdating nila Natsu ay nakita ang sugatan ng mga kaibigan. Nakita rin nila ang natalo na si Rusty. Dahil sa nakita ay nag-init ang dugo ni Natsu. Nakipagkita si Altair kay Meldy kasama si Zeref. At sinabi nitong hindi nila kalaban si Gray dahil isa itong puppet upang matalo si Hades at mapasa kanya ang kapangyarihan kaya itatago daw nila si Zeref. Ngunit bago umalis ay nais niya pampatayin si Juvia ngunit ipinagtanggol ito ni Gray dahil hindi ito uto-uto. Dahil dito ay lumabas ang tunay na kulay ni Altair na nais na siyang patayin kaya sumugod si Gray at inumbag ang beach. Ngunit nakatumbling ito. Nagising si Juvia sa boses ni Gray at ipinahabol si Meldy pero nabali ang legs nito ngunit gumapang pa rin siya dahil utos ng crush. Inatake siya ng mga crystal ball ni Altair kaya gumamit siya ng ice make lance ngunit naglaho lang ito dahil sa time arc. Sunod ay gumawa si Gray ng malaking maso pero naglaho lang din saka siya inatake ng mga crystal ball. Giit ni Altair na pangontra ang kanyang magic sa ice magic dahil nais niyang patayin ang kanyang ina. Saka nito tinamaan ng binata ng maraming ball ang kristal. Kahit anong gawin ng ice wizard ay wala talagang kwenta ang kanyang yelo kaya sumugod siya ngunit siya pa ang binilibag nito. Ngunit gumamit pa rin siya ng yelo at nilagyan ito ng dugo kaya tuluyan itong napinsala si Altair dahil hindi niya nakokontrol ang oras ng mga may buhay dahil sa dugo. Subalit gumamit na rin ng ice magic si Altair na katulad ng teknik na ginagamit ng nanay nitong si Ul. Pero nang matuwa si Gray dahil sa nakita ay muli siyang inatake ng dalaga ngunit agad ding sumugod ang ice wizard patungo sa kanya kaya gumulong-gulong sila hanggang sa mahulog sa bangin patungo sa dagat. Sa nakaraan ay araw-araw na pinag-eksperimentohan sa isang magic development facility si Altair sa masakit na pamamaraan. Isang gabi ay napasabog ni Altair ang silid, dahilan para makatakas siya sa lugar. Ngunit nang makita niya muli ang nanay na si Ul ay meron na itong mga estudyante na ipinalit sa kanya. Kaya nagpasya siyang magbalik sa magic development upang makakuha ng malakas na mahika. At hindi nila alam na si Brain pala ang isang namumuno dito. Subalit nag-overload ang device at napasabog nito ang buong facility. Nang malaman niya ang tungkol kay Zeref ay nakilala niya rin si Hades na nagpakilala sa kanya sa kapangyarihan ng Arc of Time. Sa present ay nasa ilalim sila ng tubig nang magtagisan sila ng mga yelo at may narinig si Altair na humihingi ng tulong. Dahil alaala niya pala ito nang humingi ng tulong si Ul sa magic development dahil may abnormal level si Altair ng magic power sa katawan na naging mapanganib sa sarili. Ngunit nagsinungaling si Brain na namatay ang anak ni Ul pero ang totoo ay ginawa lang itong guinea pig. Dahil sa mga nalaman ay hindi na siya nakailag sa atake ni Gray kaya natrap siya sa malaking sibat. Sa kakinwento ni Gray na hindi siya makalimutan ng kanyang ina kahit sinabi sa magic development na namatay ito. Dahil dito ay hindi na lumaban si Altair dahil wala na siyang rason para maging masama. Dahil sa mga pagkidlat ay natatakot si Lily na ayaw niyang aminin sa mga pusa. Saka nagpa siya si Natsu na sumugod na sila. At sila Freed at Big Slow naman ang may iwan para magbantay. Nais din sumama ni Wendy para sa support magic. Maging sila Lily ay nais sumama habang sila Levi at Lysana ay magbabantay din. Ngunit bago umalis ay nagbilin si Lysana na manatili sa tabi ni Natsu dahil mas lumalakas ito pag merong pinoprotektahang kaibigan. Gumagapang pa rin si Juvia nang dumating si Zancro dahil tinatakas na ni Meldy si Zeref kaya inatake sila ng Godslayer roar nito. Subalit sa kanilang pagsasagutan ay nagising si Zeref at tinawag ang Acnologia. Kaya sa isang iglap ay nag-blackout ang paligid at nawala ng malay si Zancro. Giit ni Zeref na wala siyang gustong kampihan pero kailangan ng magwakas ang era pero bago yun mangyari ay inaasahan niyang matatalo na siya ni Natsu. Samantala narinig ni Dranbolt na tinawag ni Zeref ang Acnologia. Nanghihina na si Gray nang alalayan siya ni Erza. Saka nando na rin sila Natsu. Napahanga daw si Hades dahil natalo ang kanyang mga tauhan. Habang sa ibaba ay naghihintay lang sila Natsu pero binaliwala lang sila nito. Kaya inutusan ni Natsu sila Happy na pasukin ang ship at wasakin ang makina nito. Pagkatapos maglagay ng Troya spell ni Wendy kay Natsu ay gumawa na si Gray ng hagdan patungo sa barko. At sa itaas ay agad na sinalakay ng bida si Hades kaso napigilan ng apoy. Saka umatake na rin sila Erza at Gray ng mga espada nila. Si Lucy naman ay ginamit si Taurus na tinaga si Hades ng axe sa ulo. Saka binigyan sila ng support magic ni Wendy kaya mabilis nilang kinakalaban ang master ng Grimoire Heart ngunit nalagyan nito ng kadene si Erza na inihagis patungo kay Gray. Subalit inatake siya ni Natsu ng wing attack kaso nilagyan siya nito ng kadene at winasiwas na pinutol naman ni Erza. Tapos tinulungan ni Gray si Natsu upang makasugod saka umatake sila Wendy at Scorpio na nagsanib sa katawan ni Natsu Dragneel. Hanggang sa tamaan ng napakatinding atake si Hades. Subalit na natili itong nakatayo at nagbantang papatayin na talaga sila nito. At sa isang iglap ay naglaho si Wendy sa kanilang harapan.
Mabuti na lang ay nailigtas ito ni Horology M. Kaya naman ligtas na nakabalik sa kanila si Wendy. Nagtataka si Natsu kung ba't kilala nito si Makarov. Kaya nagpakilala si Hades na siya ang ikalawang master na si Master Prek. Nang sumugod si Natsu ay inatake siya nito, saka pinuntirya din ng mga kaibigan at nahuli sila Lucy at Erza saka pinasabog. Saka pinagbabaril sila nito para pahirapan. Natatakot na sila lahal nang malaman kay Dranbolt na binanggit ni Ziref ang Acnologia. Giit ni Hades na binago daw ni Makarov ang guild. Ngunit pinagtanggol ni Natsu na tama ang ikatlong master na si Makarov kaya pinahirapan pa siya nito nang walang tigil hanggang sa tapusin siya nito nang biglang lumakas ang kidlat at napigilan si Hades dahil dumating pala si Laxus na hinedbat ang matanda. Nakipagsabayan ng aura si Laxus kay Hades. Saka mabilis na inatake ang matanda gamit ang thunder magic nito. Samantala gumagawa ng mga defense barrier sila Levi at Fried para sa mga sugatang kasama. Nang magising si Elfman ay tinukso ito ng kapatid dahil habang natutulog ay binabanggit daw nito ang pangalan ni Evergreen. Si Rusty Rose ay ipinaagos si Big Slow upang hindi malaman ng mga kalaban ang kanilang lokasyon. Ngunit bigla itong nasaktan dahil sa atake ni Yamazo. Saka nagpaulan pa ng mga itlog ang manok na puti pero meron silang guard barrier. Natanggal ni Yamazo ang writing magic at si Elfman ay tinamaan ng atake ni Hikaru. Muling bumangon si Big Slow at inatake si Koazo ng mga babies ngunit naprotektahan ni Yamazo ang sarili at si Lysana ay pinagkakalmot si Hikaru ngunit nadibdiban siya nito. At nakakuha pa ito ng buhok ni Elfman na nilagay niya sa manika. Tapos ginawa niyang bakal at ipinang-atake si Elfman patungo kay Lysana hanggang sa tamaan ng dalaga. Samantala sa kanilang guild ay mapapansin na dumami ang mga miyembro dahil sa mga recognition na natatanggap ng kanilang guild pero iba pa rin ang saya kapag nandoon sila Natsu. Kailangan nilang maghiwalay upang mahanap ang nagpapaandar ng barko kaya napilitan si Lily kahit natatakot siya sa kidlat. Isa-isa nilang binuksan ang mga pinto nang magulat si Lily kaya natanggal niya ang isang doorknob na nilagay niya sa likod. Biglang inatake ni Kana ang dalawang pangit dahil upset siyang sinira nila ang S-Rank Wizard Trial. Gumamit ng Thunder Dragon's Roar si Laxus at inatake naman siya ng kadena ni Hades, saka ginamit nito ang malaking bola na muntik ng tamaan si Lucy at susuntok sana si Laxus nang pinatalsik siya ng kalaban. Saka nilagyan ng Amaterasu formula at pinasabog siya nito. Ngunit nakatakas pa rin si Laxus at sinipa ang matanda sa likod. Kaya nagalit si Hades at nagsabayan sila ng mga mahika. Nahuli ni Hikaru si Lysana nang pinasabog ito ni Kana kaya sumugod ito sa kanya ngunit kinoryente naman niya ang pangit pero hindi ito nasaktan. Subalit hindi tumigil si Kana sa pag-atake ng iba't ibang mga barahan nito. Saka dumating din si Levi para tumulong kaya na-excite lalo si Hikaru sa tatlong chicks at naisip na mga babae niya ang mga ito. Ngunit nang tumanggi sila ay inatake niya ang tatlo habang umiiyak. Nahulog ito sa ginawang trap ni Levi at sinunog naman ito ni Kana saka dinaganan ng penguin ni Lysana ngunit ito pala ay si Elfman dahil nakipagpalit ng posisyon si Hikaru. Kaso hindi naman siya makadaan sa enchantment na nilagay ni Fried kaya na-trap na ito. Saka binigyan ng dalawa ng kapangyarihan si Lysana upang makaatake ito ng dalawang elemento sa pangit na napatalsik ng malayo. Sa kasamaang palad ay napinsala na rin si Laxus dahil sa mahikang ginamit ni Hades. Kaya tatapusin na siya ng kalaban subalit bago siya tamaan ay ibinigay niya ang lakas kay Natsu. Dahil dito ay nagkaroon na rin ng kidlat ang bida. Kaya pinagsama nito ang kuryente at ang apoy upang mas maging mapaminsala. Napilitan ng umalis sila Lahal at Dranbolt para mag-report sa Magic Council kahit pa marami ang masasawi sa isla. Nagtagisan sila Yamazo at Fried ng mga enchantment magic ngunit natalo ang depensa ni Fried. Si Big Slow ay nakipagtirahan ng mga atake sa manok na puti kaya naluto ang itlog na kinain ni Elfman para mabawi ang lakas. Pinagsama ni Natsu ang kidlat at apoy saka sinuntok sa pagmumukha si Hades saka sinipa ito ngunit natanggal ang apoy kaya kinoryente naman ang matanda. Ipinangatake ni Koazo ang mga itlog ngunit susuntukin siya ni Elfman na sinalag ni Yamazo ng enchantment saka pinatalsik siya. Umatake din si Fried at sumanib ang atake sa mga babies ni Big Slow hanggang sa tamaan ng mga ito si Koazo saka sinuntok ni Elfman at pinigilan din ni Fried si Yamazo kaya nasuntok pa ang isa. Samantala nagawa pang matalo ni Yamazo si Fried ngunit dumating si Elfman at inumbag ang kalaban. Kasalukuyang nagwawala si Natsu sa barko at tuluyang gumamit ng malakas na kapangyarihan para tapusin si Hades, subalit nakatakas ito at nahuli siya ng kadena, ngunit natanggal lang ito ng ating bida. Saka gumamit ng Lightning Flame Dragon Roar sa mukha ng villain na tumagos pa sa barko sa sobrang lakas kaya nakita rin ng mga kaibigan na nasa isla. Dahil sa malakas na kapangyarihan ay naprito nito si Hades at bago pa siya mahulog ay iniligtas siya ni Lucy. Nasa loob ng vent ang tatlong pusa nang huminto si Happy kaya nagkaamuyan sila ng mga buti.
Kaya nainis si Happy dahil alam niyang nasubsob si Lily sa buti ni Carla. Nakita na nila ang hinahanap na power source ngunit nakita nilang may buhay ito. Sa kasamaang palad ay muling bumangon si Hades. Saka binuksan nito ang isa pang mata at nagkaroon pa ng mas malakas na kapangyarihan ngunit wala na silang panglaban dito. Nakita naman ng mga Exid ang puso ng Grimoire Heart na pinagmumulan ng kapangyarihan nito ngunit narinig sila ng mga bantay kaya napalaban si Lily gamit ang doorknob na nakuha niya. Saka nagpalaki ito at inumbag ang isa. Tapos nakakuha pa siya ng malaking espada at ito ang ipinanghiwa sa mga kalaban. Nagkataon namang lumalaki din ang sword na ito kaya nagustuhan ni Lily at sa isang atake nito ay talsik ang mga bantay. Ngunit marami pang kalaban kaya gumamit na si Lily ng kapangyarihan. Samantala hindi na nila alam ang gagawin dahil mas lumakas si Hades. Saka ito nagsimulang mag-cast ng arcane magic mula sa libro ni Ziref na nagpalabas ng mga halimaw sa paligid. At sa isa pa lang na halimaw ay siguradong hindi na nila kakayanin. Dahil sa tiwala ng mga kaibigan ay bumangon ang ating bida kaya nagkaroon na rin ng lakas ng loob ang mga kasama at sabay-sabay na sumugod kaya pinaatake ni Hades ang mga halimaw ngunit nagpatuloy sila. Hanggang sa ihagis nila Wendy at Lucy si Natsu patungo kina Erza at Grey na sinipa nila papasugod kay Hades na nagtataglay ng kapangyarihan ng kasamaan at ginamit itong pang-atake sa bida na sumabog ng napakalakas sa barko. Nag-enjoy ka ba? Mag-like and subscribe at pindutin ang bell para updated ka sa susunod na upload. Sana ay nagustuhan nyo at mag-like and subscribe ka na rin para muha-muha chup chup.